po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa bawat pagkakataon na tayo ay nakakapagpuri sa Panginoon at sa bawat ginagawa natin ay sinasamahan tayo ng banal na Espiritu. Amen. Lagi nating naisin na ang Diyos lagi ang sumama sa atin. Amen and amen. Morning po sa bawat isa. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa bagong umaga, sa bagong buhay at pag-asa na ipinagkaloob niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming pamumuhay ay lagi ka naming maalala. Sa aming mga ginagawa, Panginoon, ikaw ang aming kasama. Sa umagang ito, as we study your words, O God, please fill us with your Holy Spirit, O God. Makapagpuri kami sa inyo, makapaglingkod kami sa inyo, Panginoon, ng merong katapatan at merong pag-ibig sa lahat ng aming ginagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Walang katulad ang Panginoon. Lagi siyang tapat, lagi siyang nariyan para sa atin. Kilala niya ang bawat lingkod niya at ginagabayan niya ito. Panginoon, tulungan niyo po kaming magtiwala ng lubos sa inyo. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa bawat ginagawa namin. Itinataas namin ang inyong dakilang pangalan, O Lord. Hallelujah. We praise your name. Dakilain at purihin ka ngayon at magpakailanman, Panginoon.
karapat-dapat kang samba. Amen and amen. Praise the Lord. Blessed morning din po, Ate Berna. Kay Mamang Lani, watching for you anak ko. Blessed morning. Morning Mamang Lani and Papang Along. Ate Lynn, blessed morning din po. Ate Eileen, amen, praise God. Blessed morning po, Pastor and everyone. Purihin po ang Panginoon. At ang pinag-aaral natin ay yung buhay ni John the Baptist, na kung saan ay kahapon ng umaga ay nalaman natin yung kanyang mga magulang, si Zacarias at saka si Elizabeth. At ngayon nga ay ipagpapatuloy natin. Ang pag-uusapan kasi natin ngayon ay be filled with the Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin nun ay ang banal na Espiritu nananahan sa atin at kasama natin. Amen. Yung mga Israelita nung sila ay naglakbay, habang sila ay naglalakbay from Egypt, lumabas sila sa Egypt, inilabas sila ng Panginoon, papunta sila doon sa lugar na pinangako ng Panginoon para sa kanila. Ibig sabihin, maganda yung lugar na yon. And while they are traveling, sa umaga ay merong ulap na kung saan ay yung ulap na yon, yun yung guide nila sa araw. Sinusundan nila yon. At kapag kagabi naman ay merong parang haliging apoy na kung saan ay nagliliwanag at habang sila ay naglalakad, yun din yung kanilang sinusundan. Meron silang guide para hindi sila mawala sa kanilang paglalakbay. At sabi ng iba, mapalad sila sapagkat meron silang mga nakikitang ganoon noon. No? At ang sabi naman ng ibang mga pastor, mas mapalad tayo ngayon because the Holy Spirit lives in us. Because the Holy Spirit leading us. Kaya minsan, di ba, nakokonsensya tayo kapag tayo ay gumagawa ng mali. Pag nagsasalita tayo ng hindi maganda, ay parang hindi maganda yun. No? Meron ka kasing Holy Spirit inside of you. No? The Holy Spirit is living in you. When you are making decisions, the Holy Spirit is working in you. Be filled with the Holy Spirit. Ang sabi niya dito sa commentary, being filled with the Holy Spirit is one-time event. Being filled with the Holy Spirit, nagkamali ako ng basa. Being filled with the Holy Spirit is not one-time event. Hindi lang daw siya isang pagkakataon, no? But an ongoing process of seeking God's presence and allowing Him to control one's life. Amen. Ate Shelo. Kapag ka sinabi mong filled ka ng Holy Spirit, hindi lang ito one Sunday, nagpunta ka sa church at nasabi mo na napuspos ako ng banal na Espiritu. At yun na yun, wala nang ibang nangyari sa iyo. Ito ay being filled with the Holy Spirit is not one-time event, but ongoing process. Unti-unti ay nababago ka, unti-unti ay merong nangyayari doon sa iyong buhay, and you are seeking God's presence. Hinahanap mo lagi, Lord, samahan niyo po ako. You are always praying for God's presence and allowing Him to control your life. Siya na yung nagko-control ng iyong buhay. Amen? Ibig sabihin nun ay lahat na ng ginagawa mo ay sang-ayon sa nais ng Panginoon. Amen? Lagi mong tinatanong na ito bang ginagawa ko na ito ay gusto kaya ito ng Panginoon? Amen po ba? Yun po bang devotion na ginagawa natin every morning, kahit na alam ko, mahirap din talagang gumising ng maaga dahil may mga trabaho tayo, pagod tayo, o kaya minsan pag walang pasok ay maganda-ganda ring mamahinga na lang, humiga na lang. No? Ito ba ay nagugustuhan kaya ng Panginoon? Yun kaya ang pagsusumikap mo na matuto sa salita ng Panginoon po, ay ito ba ay nakalulugod sa Panginoon? Yun po ba ang pagpunta ninyo sa bahay-sambahan tuwing linggo or kung ano yung schedule ng inyong panambahan? Pagpunta sa church ay ito kaya ay nakakatuwa sa paningin ng Panginoon? Nalulugod kaya ang Panginoon? Yung pamumuhay mo po kaya ngayon
yung kung paano ka magsalita, yung paano ka kumilos, yung paano ka manamit, yung paano ka makisama sa iyong kapwa-tao. Nalulugod kaya ang Panginoon? Amen po ba? At punta natin sa Luke chapter 1 verse 15. Itong si John the Baptist, basahin muna natin yung Matthew chapter 1. Chapter 3 verse 1 to hanggang sa sumusunod. Ito yung si John. Matthew chapter 3 verse 1 to susunod na lang. Dumating ang panahon na si Juan na tagapagbautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Hudiya. Ito ang kanyang sinabi, "Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, "Maririnig ang isang taong sumisigaw sa ilang na nagsasabi, 'Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaanan.'" Ito matindi kay Juan Bautista, mga kapatid. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kinakain niya ay balang at pulot-pukyutan. Yun yung kanyang itsura, no? Pero tingnan niyo sa verse 5. Nagpupuntahan sa kanya ang maraming tao galing sa Jerusalem, sa mga bayan ng Hudiya, sa mga bayan na malapit ng Ilog Jordan. Ipinagtatapat nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa Ilog Jordan. Napaka-powerful ng mensahe nitong si John the Baptist. Bakit po kaya? Ano po kayo yung dahilan? Kung papansinin natin, si John, yung kanyang damit ay hindi naman maganda. Yung kanyang sinturon ay gawa sa balat ng hayop. At yung kanyang mga kinakain ay andyan lang, yung mga balang, yung mga hayop na nakukuha sa gubat. No? Wala siyang fund sa mga pastor dyan. Wala siyang gasoline, wala siyang gasoline fund, wala siyang dress allowance, ano ba yan? Clothing allowance, no? Wala siyang mga libro na magaganda, wala siyang komentary. Ngunit itong si Juan ay napaka-powerful yung kanyang pagsasalita. Bakit? Nagpupuntahan yung mga tao, nagpapabautismo. Amen, sa kanya. At papansinin natin yung minsan kasi ang mga Kristiyano ngayon, masasabi nilang powerful yung mensahe ng Panginoon kapag kayong pastor ay nakakorbata, no, naka long sleeve. Hindi naman masama yun kasi maganda rin naman siyang tignan. Ngunit yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon ay hindi siya nakabase doon sa nagsasalita. Hindi siya nakabase doon sa suot ng nagsasalita. O kaya ay maging ikaw, kapag pumunta ka doon sa church ay hindi dahil maganda yung dress mo ay nalulugod ng Panginoon sa iyo. Amen? O kaya yung salita ng Panginoon Diyos ay papasok na sa iyo. Mananahan na sa iyo ang banal na espiritu dahil sa kaganda ng kasuotan. No? Itong si John the Baptist, nalulugod ang Panginoon sa kanya kahit na ganun yung kanyang kasuotan. Itong si John the Baptist, kahit na para siyang hermitanyo, no? Marahil mahaba yung balbas niya dyan, yung damit niya ay ewan ko kung ilang pares itong damit niya na ito. Baka isa nga lang itong damit niya eh. Pero nagpapatuloy pa rin siya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi hadlang yung mga kasuotan, hindi hadlang yung wala tayo para makapaglingkod sa Panginoon. Minsan kapag wala tayong maisuot na maganda, parang ayaw na nating pumunta sa simbahan, sa church. Hindi naman pastor. Purihin ang Panginoon at hindi nakabase doon. At magandang bagay rin naman po na magsuot tayo ng magaganda kung meron tayo. No? Kung may dress tayo niya, di isuot natin. No? Ngunit ang lagi nating hinahanap dapat ay yung pagsama ng ating Panginoon. Amen?
yung salita ng atin pong Panginoon. At ang matindi dyan, kapag ka ikaw ay lingkod ng Panginoon, nananahan dapat sa'yo yung banal na Espiritu. Amen? The Holy Spirit is living in you. Hindi ka Kristiyano na sa pangalan lang o kaya sa tawag lang. Ikaw ay lingkod ng Panginoon na talagang nakikita sa iyo yung pagiging lingkod ng Panginoon. Itong si John the Baptist, kilalang kilala siya talaga na lingkod siya ng Panginoon. Bakit po? Dahil sa klase ng kanyang pamumuhay. On that time ay hindi na maganda yung takbo ng mundo ng panahon nila. Yung lugar nila ay yung mga tao sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Madami ng mga yung mga hypocrites. May mga sumasamba sa Diyos daw, pero hindi totoo. Hindi nakikita yon sa kanilang pamumuhay. Kaya mapapansin natin dyan. Ituloy nga natin. Verse 6. 7. Pero nang makita ni Juan na maraming Paraseyo at Saduseyo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, itong mga Saduseyo at Paraseyo na ito, sila yung mga marurunong, maraming alam doon sa kasulatan ni Moses. At marami pa silang mga ibang dinagdag dyan na mga kautusan para sa ganun ay makita silang mga relihiyoso. Kayong, sabi ni John the Baptist sa kanila, kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagbigay sa inyo na makaiwas kayo? Sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Tandaan ninyo ngayon. Ngayon pa lang ay nakaamba ng palakol para putulin ng mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Amen? Napansin itong John the Baptist na habang binabautismuhan niya yung mga tao, nakapila din roon. No? Nakapila roon yung mga Saduseyo, yung mga Paraseyo, magpapabautismo rin sila. Magpapahayag din sila ng mga kasalanan nila, no? Pero ang sabi ni John the Baptist, ang paglilingkod sa Panginoon, kapag tinanggap mo ang Panginoon, hindi siya doon sa salita, hindi yung binibigkas mo lang, hindi doon sa kasuotan lamang, kundi nakikita doon sa gawa. Amen. Kumusta po tayo bilang mga Kristiyano? Meron pa rin ba tayong mga kagalit? Meron pa rin pa tayong sama ng loob sa ating kapwa? O konti na lang? Lagi nating iisipin na ang lingkod dapat ng Panginoon ay puspos ng banal na Espiritu. Amen po ba? Paano tayo maglingkod sa Panginoon? Yung ating mga offerings, yung ating mga tithes na ibibigay ba natin sa Panginoon? Yung ating buhay bilang handog na buhay na ipagkakaloob ba natin sa ating Panginoon? Nalulugod ba ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin? Paano tayo magsalita? No? Meron pa rin bang mga paninira doon sa ating kapwa or pagmamalasakit na yung lumalabas sa ating mga bunganga? Paano tayo mag-post sa Facebook? Yung mga pinupost ba natin ay nakaka-encourage na doon sa ating kapwa or paninira sa ibang kapwa or hindi magandang Paano po? Bilang mga Kristiyano, paano tayo kumilos? Paano mag-post? Paano gumalaw? Paano magsalita? Ang Kristiyano ay filled with the Holy Spirit. Ano ang ibig sabihin niyan? Noong sino ba yung pupunta natin? Si Zacarias. Sige. Punta tayo sa Lucas. Sige na nga, acts muna tayo para dumugtong sa sinasabi ko. Sorry po. Gawa chapter 7. Sige nga, atras nga muna tayo sa 6 chapter 10. Gawa chapter 6 verse 10 muna.
Pero hindi nila kayang talunin si Esteban dahil binigyan siya ng karunungan ng banal na espiritu. Kaya hindi atras tayo. 8 na lang. 8 to, sorry po. Totoo na to. Gawa chapter 6 verse 8 to 10. Para magets lang natin yung si Esteban. Pinagkalooban ng Diyos si Esteban ng pambihirang kapangyarihan, kaya maraming himala at mga kamanghamanghang ginagawa niya ang nasaksihan ng mga tao. Pero may mga taong kumalaban sa kanya. Ito ay mga Hudyong mula sa Cyrene, Alexandria at Cilicia at Asia. Mga miyembro sila ng sambahan ng mga Hudyo na tinatawag na sambahan ng mga pinalaya sa pagkalipin. Nakipagtalo sila kay Esteban. Pero hindi nila kayang talunin si Esteban dahil binigyan siya ng karunungan ng banal na espiritu. Sino ba si Esteban? Noong may problema sa loob ng church, yung mga babaeng balo ay napapabayaan. Walang nangangasiwa doon. Naglagay yung mga apostol ng 7 mga lingkod ng Lord na kung saan sila ay puspos ng banal na espiritu, kilala sa pagiging mabuting tao at may matibay na pananampalataya sa Diyos. Yun yung karakteristik ng yung mga napili na yon, one of sa 7 tao na yun na napili, mga kapatid. At isa doon si Esteban, na siya ay mabuting tao, puspos ng banal na espiritu. Kaya nung siya ay naglilingkod sa Panginoon, nagpapahayag siya ng salita ng ating Panginoon, ay hindi siya kayang talunin. Bakit? Puspos siya ng banal na espiritu. Ano ang bunga nito? Pag sinabi mong puspos ka ng banal na espiritu, tingnan nyo, anong nangyari kay Esteban? Gawa chapter 7 verse 58. So habang siya ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, gumagawa siya ng mabuting bagay, gumagawa siya ng mga himala sa tulong ng Panginoon, hindi pa rin maaalis yung mga tao na maninira sa kanya. May mga taong naiinggit kasi siya kaya niyang gumawa ng himala, yung iba hindi nila kayang gumawa ng himala. Naiinggit sila. Yung mga tao nagpupuntahan din kay Esteban, nakikinig rin sila kay Esteban. Yung mga Paraseo, yung mga Sadduceo, yung mga ibang mga may katungkulan, marahil ay naiinggit sa kanya. Kaya alams na, mga kapatid. Kapag gumagawa ka ng mabuti, may mga kokontra talaga sa'yo dyan. Parang yung mangga, kapag maraming bunga yung mangga sa tabi ng kalsada at nadadaanan ito ng mga tao, nakikita ito ng mga tao, pinagbabato nila yon. Bakit? Para makakuha sila ng bunga. Mabunga yung mangga Kaya pinagbabato nila yung mangga. Kapag ikaw rin ay gumagawa ng kabutihan o meron kang mga bunga, binabato ka rin. Amen? Sinisiraan ka rin. Pinapasaringan ka rin sa Facebook. No? At marami pang iba na pwedeng paninira sa'yo bilang isang lingkod ng Panginoon kahit na gumagawa ka ng kabutihan. Kaya nga yung mga pastor may mga pastor na may mga lingkod ng Panginoon sa loob ng church na naglilingkod naman ng totoo at tapat pero sinisiraan pa rin sila. Minsan pa mga Kristiyano din ang mga naninira sa kanila. Bakit ganon? Kasi mabunga Ginagamit ng Panginoon. Kaya hindi ibig sabihin na kapag ka gumagawa ka ng mabuti, wala nang kokontra sa'yo, wala nang maninira sa'yo, meron pa rin ho. Pero kapag ikaw ay puspos ng banal na espiritu, ito yung gagawin mo. Ang ginawa ni Esteban. Gawa chapter 7, verse 58 hanggang 60 po. Sige. 58 to 60. Gawa chapter 7, verse 58 to 60. Kinaladkad nila si Esteban palabas ng lungsod at binato. Imagine nyo po yung nangyari kay Esteban. Nag-share siya ng word of God. Kinaladkad siya ngayon palabas sa bayan. Tinanggal yung kanyang damit. No? At ang kanilang laban, verse 59. Verse 59 na lang tayo. Habang binabato nila si Esteban, nananalangin siya. Sinabi niya, Panginoong Jesus, tanggapin po ninyo ang aking espiritu. Pagkatapos lumuhod siya at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag ninyo silang pananagutin sa kasalanang ito.
na ginawa nila at pagkasabi niya nito, namatay siya. Kapag kapuspos ka ng banal na espiritu po, paano yung reaksyon? Pinagbabato na siya at kinaladkad siya sa bayan, binugbog na siya, sinisiraan na siya. Ano yung panalangin niya sa mga gumawa sa kanya ng hindi maganda? Lord, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang tindi, ano? Dahil siya ay puspos ng banal na espiritu, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Marunong siyang magpatawad. At hindi niya sila isinumpa. Sabi niya, Panginoon, patawarin niyo sila sa kanilang ginawa na ito. Hindi nila alam ito. Yung mga tao kasi na hindi nakakakilala sa Panginoon, hindi nila alam yung kanilang ginagawa kapag naninira sila sa kanilang kapwa, kapag nagtatanim sila ng sama ng loob sa kanilang kapwa. Hindi kasi nila alam yun kasi hindi nga sila nakakilala sa Panginoon. Yun yung ibig sabihin kapag ikaw ay Kristiyano na, laking church ka, no? Pero hindi ka laking Christ. Dalawa kasi yun eh. Pastor Gab, shout out sa'yo, sabi ni Pastor Gab. Meron dalawang tao daw, laking church at laking Christ. Yung laking church ay matagal ka na sa church, doon ka na lumaki. Palagi ka na doon, lahat ng activities ng church na dadaluhan mo. Yung laking Christ naman ay ipinapabuhay mo yung mga natututunan mo doon sa loob ng church. Yung mga nakasulat sa Biblia, yun yung laking Christ. Amen po ba? May bunga yan eh. So isang bunga ng banal na espiritu, kapag sinabi mong the Holy Spirit lives in you, sinasabi mong Kristiyano ka, sinasabi mong you are filled with the Holy Spirit, nakikita sa iyo yung mga bagay na ito. Amen? Si Zacarias, nung na-filled siya ng Holy Spirit, nagpuri siya sa Panginoon. Si Elizabeth, nung napuspos siya ng banal na espiritu, nagpasalamat siya sa Panginoon. Hallelujah. Si Paul, saka si Silas, nung napuspos sila ng banal na espiritu, naging matapang sila sa pangangaral ng salita ng Panginoon, walang takot. Amen. Mga pastor dyan, kapag kayo ay filled with the Holy Spirit, wala tayong takot na magpahayag ng salita ng ating Panginoon. Oo, hindi lahat ay kakampi mo. Hindi lahat ay makikinig sa sinasabi mo. Hindi lahat ay maniniwala sa'yo. Hindi lahat ay susunod sa'yo, mga pastor na merong mga members. Hindi lahat ng mga members ay susunod sa'yo. May mga aayaw sa mga sinasabi mo. Pero kapag ikaw ay filled with the Holy Spirit, hindi ka nakatingin sa mga negative things sa loob ng church o sa paligid mo. Nakatingin ka lagi sa Panginoon. Yung kalooban ng Panginoon. Mga lingkod ng Diyos, mga Kristiyano na nakikinig ngayon, kayo po, kinakausap kayo ng Panginoon. Magpakatotoo. Totoo naman ako, pastor, Magpakatotoo. Be filled with the Holy Spirit. May bunga na nakikita dyan. Amen. Kapag ikaw ay puspos ng banal na espiritu, marunong kang magpatawa at hindi ka punta na nga natin. Ang dami kong sinasabi pero nasa Biblia yan. Kita nyo sa baka sabihin pastor, ang dami kong sinasabi baka wala sa Biblia. Meron po. Galatians chapter 5 verse 22. Galatians chapter 5 verse 22. 22 to 26 po. Galatians chapter 5 verse 22 to 26. Binabanggit ko dahil nagsusulat sila Ate Aileen, sila Ate Sharon. Salamat po sa pagsusulat. Kung may comment din kayo diyan, sige mag-comment lang kayo diyan po. May karagdagan kayo. May prayer request o may mga testimonies. Sige. Galatians chapter 5 verse 22. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Kita nyo kapag yung sinasabi ko kanina na kapag ikaw yung tao na namumuhay ka sa banal na espiritu, o in short, Kristiyano ka, ito yung nakikita sa'yo. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan,
kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ipinako na ng mga nakipag-isa kay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpapatuloy tayo sa patnubay nito. Huwag tayong maging mapagmataas, huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. Amen? Ang dami niyang binanggit dyan na dapat meron sa ating mga Kristiyano. Mahirap ba yan? Kapag ikaw po ay isang Kristiyano, normal na lalabas yan. Hindi mo pra-practicein yan na okay. Isulat ko nga ito, 7 ways to become a good person. No? Kapag sumasamba ka kasi sa Diyos, lagi mong kinikonsider yung kagustuhan ng Panginoon. Kapag nagsasalita, ito ba kagustuhan ba ito ng Panginoon? Kapag meron kang gagawin isang bagay, mapapaisip ka, ito ba yung kagustuhan ng Panginoon? Lagi mo nang ikinukonsider. Para ka daw sa 2 Timothy, sabi niya doon na you are like a soldier. A soldier does not get involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. Amen? Ang isang sundalo, lagi niyang tinitingnan kung ano yung nakakalugod sa kanyang commander. Hindi siya lumalabag. Ang Kristiyano ganun din. Oo, minsan may pagkakamali talaga tayo, nagkakasala tayo sa Panginoon. Kaya nga lagi tayong nagpipray na patawarin tayo ng Panginoon. Ngunit bilang isang Kristiyano ay lagi na tayong nagsusumikap na makasunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. Amen po ba? Anong sabi niya dyan? Una, pag-ibig. Mahalin natin yung bawat isa. No? Yung ating pamilya, yung ating mga magulang, mga anak dyan, love your parents. No? Mahalin ang mga magulang. Mga magulang, mahalin ang anak. Mga asawang lalaki, mahalin ang asawang babae. Mga asawang babae, mahalin ang inyong asawang lalaki. Magmahalan, no? Magmalasakitan, magtulungan. Ay, may kanta dati dyan si Ate Yola Wala kasi si Ate Yola. Iabot mo ang iyong kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, limutin na. Ano yan? Tayo'y magkaisa. Basta ganon. No? Kalimutan na yung mga tampuhan na yan. Lagi nating piliin yung nakakalugod sa Panginoon. May kabutihan. No? May kapayapaan. May kagalakan. At merong pagtitiis. May kagandahang loob. May katapatan, kahinahunan. Pagpipigil sa sarili. Tulungan natin yung ating sarili din na lumago bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Mga kapatid, life is short. Yan na. Mga balibalita ngayon, nagdidigmaan na, di ba? Digmaan na sa Israel, sa Iran, at iba-iba pang mga paghihirap na nararanasan ngayon ng tao. Hindi na natin mapipigilan yan dahil talagang ang mundo naman natin ay hindi naman talaga nakadesign ito na dito tayo titira. No? Kundi ang mga lingkod ng Panginoon ay merong langit na bayan na nakahanda. Doon sa langit na bayan, wala nang pagluha, wala nang iyak, wala nang kalungkutan. No? There is fullness of joy in your presence. In your presence, there is fullness of joy. Ngunit ipag-pray pa rin natin yung mga tao doon sa mga bansa na yon at sana ay ingatan din sila ng Panginoon, lalo na yung mga wala namang kalaban-laban ay tinatamaan ng mga nakakalungkot isipin pero ganun talaga. Pastor, we pray for the whole world. Amen po. Pag-pray din natin yan at Panginoon pa rin ang kumilos. Sana nga lang magsimula sa atin yung pagbabago na tayo ay naglilingkod sa Panginoon at pag may mga tao naman na makakakita sa atin na ng mabuting yung mapagkakamalhan kang pastor ka ba? No? Kristiyano ka ba? Yung hindi na nila kailangang tanungin na, ay, sister, Kristiyano ka? No? Hindi, nakikita na lang nila sa'yo. Nakikita na lang nila sa pamumuhay mo. Amen po ba? Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay mag-pray. Lord, pinagpipray po namin ang mga tao sa buong mundo na makakilala sa inyo. Yung mga tao ngayon na affected sa mga giyera, Panginoon.
I pray na bigyan niyo sila ng kapanatagan at kakayahang malagpasan ng mga pagsubok na ito, Panginoon. Lord, iligtas niyo po sila at lalo't higit, Panginoon, makakilala sila sa inyo, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin ay makarating doon sa langit na bayan. Pagpalain niyo ang bawat isa, yung mga tao din, Panginoon, mga kapamilya, O God, ng mga OFW na nag-aalala sa mga kalalagayan ng bawat OFW, Lord. Bigyan niyo rin sila ng kapanatagan, Panginoon. Pagpalain niyo rin po sila, O God. Ingatan niyo rin po ang bawat isa na papasok ngayon sa trabaho, yung mga may pagsubok na pinagdadaanan, Panginoon, Lord. Tulungan niyo po silang makatawid sa pagsubok na yan. Malagpasan ang pagsubok na yan. Lord, yung mga nanghihina, bigyan ng kalakasan. Lord, yung mga may mga hindi magandang pagtingin sa kapwa-tao, merong masamang damdamin, Panginoon, sama ng loob sa kapwa-tao. Lord, pawiin niyo na po, Panginoon. At wala na kaming ibang gagawin kundi hanapin yung kung ano yung nakalulugod sa inyo. Pagpalahan niyo po ang buhay ng bawat isa at lagi po kayong maitaas at madakila sa aming mga buhay, Lord. Manahan po kayo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord po, mga kapatid, at salamat sa bawat isa na naririto ngayon. Sama-sama po ulit tayo bukas, mga kapatid. Pagtiyagaan niyo po na samahan ako araw-araw, Monday to Friday po itong ating morning devotion. At palaguin tayo ng ating Panginoon. God bless po sa bawat isa. Bye-bye. See you bukas, 6:30 in the morning.